Mainit na balita. Yung text ko na yon, pinabasa niya sa Pangulo. Palagay ko, di ba? Opo. Sumagot siya uli. Okay. Sabi niya, nagpapasalamat po ang Pangulo kung magagawa po ninyo yan. Malaki pong bagay na maaring makakapag-de-escalate ng tension sa West Philippine Sea. Oo nga naman. Ang sabi ko naman, ito'y gagawin nating lahat for the sake of the motherland. Kasi siyempre, katungkulan naman natin, official or even in our personal capacity, kung ano man ang magagawa natin para sa bayan. Kaagad, opo. Ito pang-anim na hearing na namin. 34 na track na dokumento nang nakita namin ng irregularities na ginagawa sa munisipyong ito. Oo. Nakanganga kayo. Congressman Marcoleta, dismayado sa mabagal na aksyon ng Department of Interior and Local Government patungkol sa mga katiwaliang naimbestigahan ng Kamara. Diplomatikong paraan sa pagresolba sa alitan sa West Philippine Sea, nilatag ng batikang mambabatas. Sa patuloy ngang pag-iimbestiga ng Kamara sa mga katiwalian na nagaganap sa iba't ibang probinsya sa bansa ay di mapigilan ng veteranong mambabatas na madismaya sa napakabagal na pag-aksyon ng Department of Interior and Local Government patungkol dito. Ayon nga kay Congressman Marcoleta ay kung sa Senado pa di umano naganap ang mga pag-iimbestiga at mga senador ang pangunahing namumuno sa pagdinig ay di umano mas magiging mabilis daw ang pag-aksyon ng nasabing ahensya. Katulad na lang daw ng kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na naging laman ng mga balita kamakailan dahil nga sa di maipaliwanag na yaman nito dagdag pa ang kanyang questionabling pagkatao. Ayon kay Marcoleta na talagang napakabilis itong nabigyang aksyon ng DILG na nagresulta pa nga sa pagkakasuspinde ng alkalde habang di umano ang mga ginawa nilang pagdinig sa Kamara ay hindi man lang nabigyang atensyon kahit na kompleto na ang kanilang mga ebidensya base sa mga ginawa nilang investigasyon. Oo naman, kasi unang-una, kaya nga inimbita ko yung DILG kasi nung una, ayaw nilang pumunta muna, tsaka yung ombudsman. Ombudsman, opo. Kasi yung charter nila, halimbawa, yung charter ng ombudsman, yung article, kung hindi article, section 25 na nakalagay doon na pwede namang mag-alis sila. Okay. Removal, penalty of removal depending on the appreciation of mitigating or aggravating circumstances. Okay. Pangatlong beses nang nasususpindi ito eh. Kumbaga suspended parang recidivist na ito eh. Sa pangatlong suspension na pati ni Mayor Punsalan. So in contemplation of a possible amendment na siguro na pagka ganito na yun, paulit-ulit na. Dire-diretso na ito para wag nang magtagal. Ganon din yung DILG, nakalagay kasi ron, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng ganitong mga klaseng paglaba, kayo serious dishonesty, grave misconduct, lahat, ang dami. Pero hindi nila pwedeng tanggalin because only the court can. Ayun, opo. Ayaw naman nilang pumunta sa court. Opo. Sino ka ako paano magkakaroon ng initiative itong gagawin natin kung ganito yung... Kaya baka ako pwede nating i-amend ang inyong ang local government code. Kasi ang laging kinakatwira... Section 16 ng local government code. Opo. Well, ang lagi kasing kinakatwiran ng DILG ko, wala silang kapangyarihan na kasi oversight lang ang kanilang function kung may aalisin, isususpinde, tila yata korte, pangalawa, ombudsman, pangatlo, office of the president. Pero sa kanila daw po, ay mukhang ang DILG ay tali ang kamay sa bagay na yon. Yun ay argumento ng isang tamad na tao. Alam mo kung bakit? Opo. Sinabi niya only the court. Di pumunta ka sa korte? Ayun, tama nga naman. Ayaw niyang pumunta sa korte. Kaya nga tinanong ko nga yung isang bisita doon, isang respondent. Sino pa pupunta sa bundok? Si Muhammad? O yung bundok ang pupunta kay Muhammad? Ay, si Muhammad. Si Muhammad po kanya paano? Ayaw yung pumunta sa bundok eh. Oo nga naman. Paano magkakaroon ng katuparan itong provision na ito ng local government code? Ito yung kino-contemplate na po pwede ngayon magkaroon ng amendments. At pangalawa, importante rito, bigyan ng kagyat na hustisya yung munisipyo ng San Simon. Totoo Isipin mo lamang yung mga lupang binanggit na yun, 45 million yun. Pagkatapos, meron silang ginawang resolusyon, peke. Inamin nila peke. Opo, talagang Pagkatapos, meron silang ginawang bridge, 2 kontrata. Nag-aaway yata dalawang kontrakto.
Meron ng kontrata yung isa, hindi naman lang tinerminate to, bigla na lang pinalitan dahil nawala na yung mayor at pumalit na yung isang mayor. Ang problema kasi ata kung dito, maliit lang ata 45 hindi kontrobersya. Yung Alice Guo, yun ata ang kontrobersyal ko, kaya nakatutok lahat sila doon. Nabanggit ko yun. Nabanggit ko. Sabi ko, ako hindi ko kilala yung Alice Go, kung sino man yun, ng Bamban. Alam ko taga Bamban yun, mayor daw ng Bamban. Bagamat taga Tarlac ako, pero siguro nakita ko lang na minsan yun, pero hindi kami magkakilala. Ngayon, kumo baka ako Senado ang nag-imbestiga sa kanya, kung investigasyon nga ang masasabi yun. Ang bibilis nyo ka kung DILG, gumawa ka agad kayo ng task force. Kagagawa lang ng task force, nandun na kayo sa ombudsman. At pinaano nyo na kagad. Suspend na kagad. Ito pang-6 na hearing na namin. 34 na track na dokumento nang nakita namin ng irregularities na ginagawa sa munisipyong ito. Nakanganga kayo. Ay, nako. Hindi ata ganun ka-controversial ko, tsaka hindi ganun kumukuha ng espasyo sa dyaryo, sa balita, yung San Simon kumpara sa Alice Guo, kong Paano nga hindi nga senador eh? Yun na nga. Kung nagkataong siguro mga senador kami, baka sakaling nabigyan kami ng konting atensyon. Yun lang naman, Jen. Oo nga. Bayaan nyo, darating yung pagkakataon kong hintay-hintay lang sila dyan. Ano ha? Samantala, Congressman Marcoleta, personal na nagpaabot ng kanyang mungkahi sa Pangulo ang di umano ay solusyonan ang tumitinding hidwaan na nagaganap sa West Philippine Sea. Ayon sa batikang mambabatas, ay siya mismo ang nagpaalam at nagbigay ng mensahe para sa Pangulo na di umano ay susubukan niyang bigyang solusyon ang problemang ito sa isang diplomatikong pamamaraan gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa batas at ang kanyang mga koneksyon sa bansang China na sinang-ayunan naman ng palasyo. Ang sabi po ngayon ng Pangulo ay kinakailangan makapag-isip na tayo ng mas mataas na level. Hindi lang daw dapat, hindi niya pinaliwanag kung ano yung bagay na yun eh. Pero meron daw po sanang maisip tayo na mas mataas na level bukod sa diplomatic protest at saka note verbal, ay mga hakbang na pwedeng gawin ng ating pamahalaan kong. Baka ang sinasabi ng Pangulo dyan ay yung nung isang araw kasi, siguro hindi ako nagkakamali, mga 4 na araw nang nakararaan dyan. Opo. O baka 5 araw na. Dahil nga ako, naliligalig din ako sa tensyon na namumuo dyan sa West Philippine Sea. Naisip kong i-text si Kong Sandro. Sandro Marco, opo. Siya yung ating Senior Deputy Majority Leader. Okay, opo. Alam mo si Kong Sandro, hindi pa siya congressman, talagang medyo nagkakaroon na kami ng contact niyan. Opo. Napakabait na bata naman yan. Nung siya ay naglilingkod pa na aide ni... Speaker Martin. Hindi pa speaker si Speaker Congressman Martin. Marco, opo. Siya yung majority leader. Opo. So, isa sa mga katulong niya ron. Opo. Isang staff. Talagang magalang na bata. Ngayon, naging congressman nga. Ganun pa rin ang pagtingin niya sa akin. Opo. Pagka nga magkasalubong kami yan, sumasaludo pa sa akin yan. Ganun po. Sir, yes sir. Mga ganyan. Mabait na. Naisip ko na i-text ko siya. Okay. Pwede kaya ka kung makatulong tayo sa iba't ibang kaparaanan, sabi ko, ako sa aking palagay, kung mamarapatin mo, nabanggitin mo kay Pangulo, na pwede kong gamitin yung back channeling sa aking sariling pamamaraan. Opo. Dahil meron naman akong mga kaibigan na mga Chinese nationals nung ako'y naglilingkod pa sa isang international organization bago ako mahirang sa Kongreso. Okay. Opo. Yun ang aking text, ano? Opo. Sumagot ngayon siya. Alam mo si Kong Sandro, mabilis mag-text yan. Hindi kagaya ng mga ibang mga kongs na kakilala ko. Kaibigan ko pa naman yung karamihan. Opo. Di ko malaman magte-text pagkagabi na Pero si Kong Sandro... Medyo bata-bata pa kasi Kong, kaya hindi, nasa tao yan bagay, tama nasa kayo. tao Opo. yan Mabilis mag-text yan. Very short, pero talagang yung saktong-sakto doon sa pinag-uusapan. Opo. Sasabihin ko po kagad, sir. Okay. Okay. Pagkaraan ng mga oras lang, Opo. Oras lang, sasagot. Sabi po ni President BBM,
ano po ba ang binabalak po ninyo na paraan? Okay. Mabuti pala. Paano pong paraan ng back channeling? Di sinabi ko, sabi ko, gagamitin ko nga yung aking mga kaibigan nung ako'y nasa private sector. Private sector. Opo. At susubukan natin kausapin ng kanyang mga peers at ipaliwanag natin kako yung konsepto sa international law na kung tawagin natin ay traditional fishing rights. Okay. Ang Yun kabutihan kasi kako nito, ito ay hindi kako nag-i-involve ng usapin tungkol sa teritoryo. pala. Okay. Opo. Medyo mainit lang ang mga Chinese kapag ka ang usapin ay sa teritoryo. Teritoryo. Opo. Ito ka akong usapin ng traditional fishing rights. Ito ay isang private vested right. Okay. Opo. At dahil nga ako merong naman naganap na incident na halos ganito rin ang pangyayari na nagawa na nila minsan in the year 2000 with Vietnam. Opo. Doon sa Gulf of Tonkin, sabi ko, anong mali natin baka sakaling Baka maging epektibo, no? magkaroon din tayo ng ganong klaseng pag-uusap at pagkakapalagayang loob. Opo. Mas mabuti na kako yung meron tayong pinag-uusapan, ito ay private lang at neutral area ito. Opo. O di, yung text ko na yon, pinabasa niya sa Pangulo. Palagay ko, di ba? Opo. Sumagot siya uli. Okay. Sabi niya, nagpapasalamat po ang Pangulo. Kung magagawa po ninyo yan, malaki pong bagay na maaring makakapag-de-escalate ng tension sa West Philippine Sea. Oo nga naman, Sa makatwid, kung sakaling magawa ko man ito, meron akong imprimatur dyan. Meron akong approval na ako'y nagsabi sa kanila. Kasi siyempre, katungkulan naman natin, official or even in our personal capacity, kung ano man ang magagawa natin para sa bayan. At ang muling sagot ko nga sa kanya nung nagpapasalamat si Pangulo kung magagawa daw po ninyo yan, ay malaking bagay po para po mabawasan ang tensyon. Ang sabi ko naman, ito'y gagawin nating lahat for the sake of the motherland. Yeah. Yan naman ang sinabi ko. The best po yan. Well, sa kabatiran ng mga vlogger ko, baka alam niyo naman. Baka ibahin na naman ninyo. Ayoko nang makipag-usap sa inyo kasi minsan, hindi 2 beses, 3 beses, kasama ko si Jenso Barjaga Yan. at si Nelson, nandito pa noon. Ako'y nakiusap naman sa inyo, malaya po kayong gamitin po ninyo ng aming pagpapahayag, pati ang aming komentaryo at opinion. Pero huwag po ninyong babaluktutin. Huwag ito-twist. Huwag po ninyong ito-twist para sa ganun, kung ang hangarin po ninyo ay mailigaw po ninyo yung ating mga kababayan, ay sana'y makonsensya naman kayo. Huwag ninyong gagawin yon. Yung kaparaanan ba kong ng back-channeling talks, mga ganyang effort, ay ito ba yung pinahihintulutan din? Oo naman. Okay. Opo. Kasi kung halimbawa nagawa mo nga yun, tsaka mo lang sasabihin para maging opisyal na pumayag po sila, para sa ganun, pag nag-usap, meron ng background kagad. Ayan, yun ang ganda ng back channeling eh. Opo. Meron kang may lalatag agad, tapos may iulat ka, halimbawa nagtagumpay ka. Mr. President, halimbawa, pumayag po sila pero ganito po yung ano po yung magiging posisyon. Sabihin mo ganito, ganyan. Sa mga tweet, paunti-unti nakagagawa tayo ng pag-uusapan. Ito neutral ito eh. Papayag ka ako ang China, palagay ko, sapagkat neutral lang itong pinag-uusapan natin. Mag-umpisa tayo kako sa isda. Opo. Di ba? Kapag nag-umpisa ka sa isang bagay na mabuti, pasasambat makakarating ka rin doon sa ikabubuti. At sa maraming pagkakataon kong, yung mga back channel, bisa nga ay out of court settlement, para ganyan. Yan ang masigit na nagtatagumpay, di ba? Karaniwan may nagtatagumpay. Maliban na lang doon sa nag-back channel ng kinauwian, nakuha sa atin ng Scarborough Shoal. Iba namang back channel talk sa tayo nangyari na yun. Hindi yata back channel yun eh. Backpedaling nga tayo. So, yun ho pala ko nga. Well, again, sa part po na baka kami ay ikunin niyang i-content po ng ating mga kaibigan, mga vloggers, ay yun ho naman pala ay pinahihintulutan. At wala pong masama sa bagay na yan. Lahat tayo dapat, kung meron tayong may tutulong sa pamahalaan, sabihin lang natin sa Pangulo na ito po yung nais ko po sanang gawin. Opo. Naintindihan naman ng Pangulo na yun naman ay kung tayo magtatagumpay doon, malaking bagay din naman dyan. Ayan, sige Kong, abangan ho natin yan kung ano ang, kasi nga kanina may napapayawan na po ang Pangulo sa kanyang talumpati na parang bukod nga po doon sa mga diplomatic protest kasi ang dami-dami na po natin, parang
kahon-kahon na ata ang ating diplomatic protest, mga note verbal. Sabi niya, baka kailangang mag-level up tayo ng mga kaparaanan para bumaba po ang tensyon yan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kasi yung mga note verbal na yan, mga diplomatic protest, mga official na pero ewan ko kung ilan na yung nagawa natin. Napakarami na rin po ata. Palagay ko 34 na truck na yun.